Bakit napakarami po mga tao ang hindi nagdarasal? Dahil ba busy sila? Hindi po. Para po sa akin, marami ang mga tao, they neglect praying, nakakalimutan nilang pagdarasal. Hindi nila pinapahalaga ng pagdarasal kasi hindi nila nauunawaan kung anong pagdarasal. A lot of us believe that praying is just asking for good things. That is only one definition of prayer. But if you try to reflect what true prayer is, it is so rich. Ano po ang turo ng mga santo sa atin? First, that prayer is an lifting up of our minds and hearts to God. Ang ganda po, no? Ang pagtataas, ang pag-angat ng ating isip at puso sa Diyos. But more beautifully, I read this one theologian who defined prayer as this. And I want you to memorize this. Sabi po niya, prayer is an exchange of hearts with God. Pag nagdarasal po kayo, nakikipagpalitan kayo ng puso sa Diyos. Kaya nga, kung ikaw ay disappointed, frustrated, napapagod, bakit napakahalaga na bumalik sa pagdarasal? Para yung iyong puso, yung iyong kalooban ay magbago. Nakikipagpalit ka ng isang puso na mahina, isang puso na sugatan, isang puso na may pagkukulang, sa isang perpektong puso galing sa Diyos. My dear friends, when you are tired and you are ready to give up, go back to prayer. Exchange hearts with God. And always believe, no, that when you pray, God already knows what your needs are. Sabi nga po, God is the greatest listener because even in silence, God knows your needs. Wala pong lumalakas spiritually na hindi nagdarasal. Kailangan mong palaging magdasal para lumakas ang iyong kaluluwa. And as simple as talking to God, yun lang po yung aking advice sa inyo when you pray. As simple as saying to God, Lord, how are you? And then, tell God about your day. Hindi naman po kailangan perpekto yung inyong pananalita para kayo'y makapagdasal. Be who you are. Yan nga po yung mga iba naiilang sa pagdarasal. Kasi kala nila kailangan nilang ma-memorize lahat ng mga prayer. Ang pinaka magandang dasal, ano po? Yung pinaka totoo. Amen? At yan lang naman po yung hinahanap ng Diyos sa atin . Yung maging totoo tayo. Kahit na meron kang pagkakasala, kahit na meron kang pagkukulang, then say it to the Lord. Tell it to God. No? Dahil hindi po kayo mabibigo, I tell you. If you always pray. Napapansin ko po ito sa mga mag-asawa. Pag hindi na sila nagdarasal, nagkukulang na sila sa pagdarasal, doon po nagfe-fail yung kanilang marriage. No? And even in our work, minsan pag wala ng bunga, nabibigo po sa businesses. Isang dahilan po dyan, hindi naman yung nagkulang ng diskarte, nagkulang sa dasal. Dahil pag hindi ka na nagdarasal, hindi ka na ginagabayan ng Banal na Espiritu. Kaya nga po yung isang follower natin, pinuntahan ako, nag-open up ng problema niya. Sabi niya, Father, hindi ko na po kaya itong asawa ko kasi babaero. But what I do, sabi po niya, every night, I pray the rosary. And I pray for him, for his conversion. Pagkatapos ko pong magdasal ng rosaryo, I am crying. Umiiyak po ako. Pero napansin ko po, Father,
Sa araw-araw na pagdarasal ko po ng rosaryo, kalaunan, pagkatapos ng aking pagrorosaryo, hindi na po ako umiiyak. Yung aking asawa, ganun pa rin po. Pero sino po yung nagbago? Ako. Dahil po sa aking pagdarasal. Napakaganda po, no? Katotohanan ay, kung hindi mababago yung sitwasyon mo dahil sa iyong pagdarasal, ikaw ang babaguhin ng iyong pananalangin. So, pray that you can be closer to God, and as you are connected to God, God will give you the strength to overcome whatever problems you have in your life. Amen?